Kung bago ka lang po dito sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka po sa mga susunod kong video. Narito ang pinakahuling data sa implementasyon ng second tranche ng Social Amelioration Program. Panahulid tapusin ang video para mas maintindihan ng iba pang detalye. Ano ang susunod na target para matapos ang pamamahagi ng SAP? Sa kabila ng patuloy na hamon sa implementasyon ng SAP, ay sinisikap pa rin ng DSWD na mabigyan ayuda ang ating mga kababayan sa kasalukuyang buwan. Amin ang unang nabanggit na inaasahan na magkakaroon pa rin ng payouts hanggang sa kalagitnaan ng Agosto. At dito na naman po tayo para magbigay ng panibagong balita at impormasyon ukol sa second tranche ng DSWD. Sa lahat ng ating mga kababayan, ayon sa pinakahuling ulat, abot na sa 62.5 billion pesos ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 9.6 million na benepisyaryo ng ating program. Kabilang dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps at mahigit 5 milyon na low-income non-4Ps na mga pamilya. Mahigit 2.4 million din na mga waitlisted na low-income non-4Ps beneficiaries sa buong bansa ang kasama at mahigit na 700,000 na mga waitlisted mula sa mga ECQ areas. Patuloy na ipinamamahagi ng DSWD ang ayuda para sa mga benepisaryo ng ikalawang yugto ng ating Social Amelioration Program. Nais po namin ipabatid na makaraang repasuhin ang datos sa bilang ng target beneficiaries para sa second tranche ay mahigit 14.1 million pamilya ang mabibigyan ng ayuda para sa ikalawang yugto ng SAP payments. Mula sa 17 million na target, ibabawas ang bilang ng duplicates, ang hindi mga kwalipikado, at ang mga voluntaryong nagbalik o nagsauli ng kanilang ayudang natanggap. Mahalaga din na may pabatid na 3.2 million lamang ang naisumite ng mga lokal na pamahalaan ng mga pangalan kabilang listed mula sa 5 milyon na paunang target ng programa. Maraming salamat po, Yusek Pahe, sa inyo pong paunang ulat. Napakahalaga po ng impormasyon na inyong nabanggit. Ngayon naman po, dumako tayo sa pagbibigay ng kasagutan sa ilan po sa mga katanungan na ating pong natanggap. Unang katanungan, Yusek Pahe, naabot ba ng DSWD ang target na makapag-distribute ng SAP 2 sa katapusan ng buwan ng Hulyo? Ilang porsyento po ba ang naabot natin? Sa ngayon ay umaabot ng 69% o malapit na sa 70% ang porsyento ng kabuang target na na-accomplish natin. Bagamat hindi natin naabot yung 80% na ating tinuturing, ay patuloy pang nagsisikap at tuloy-tuloy pa rin ang DSWD sa kanilang pagtatrabaho upang matapos ang lahat ng payout sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan. Pangalawang katanungan po, Yusek, ano ang dahilan at hindi po naabot ng DSWD ang kanyang target? Ano po ba ang susunod na target para matapos ang pamamahagi ng ayuda? Naging marami ang hamon na hinarap ng DSWD sa pamamahagi ng second tranche ng SAP. Isang malaking sakripisyo ang ibinuhos ng ating kagawaran, particular na ang mga field offices sa pag-implement ng second tranche. Sa loob ng nakaraang 2 linggo ay ipamahagi ang ayuda sa 9.3 milyong pamilya. Ito ay 6 na milyon o doble na mas mataas mula sa ating tala na 3.2 milyong pamilya noong kalagitnaan ng Hulyo.
Bagamat hindi natin nakamit ang ating tinakdang bilang sa buwan ng Hulyo, ay patuloy na nagsisikap ang DSWD upang maipatupad ang payout hanggang sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan. May mga bagay na nagpatagal o naging balakid sa ating proseso, gaya ng pagkakaroon ng mga iba't ibang datos na nakuhain ukol sa mga target beneficiaries. Mayroon ding mga double entry o yung mga nadoble na pangalan ng mga benepisyaryo. Meron ding mga hindi kumpletong impormasyon ng benepisyaryo ang dumadating sa ating mga himpilan. Nagkakaroon din ng ilang kakulangan sa mga requirements ng liquidation. Dagdag pa dito ay meron din po tayong mga benepisyaryo na nasa malalayong lugar at mahirap abutin. Mayroon din sa mga conflict-affected area at marami pang ibang kadahilanan ang nakakaantala sa pagbabahagi ng ayuda. Ang marami din dito ay ang may kinalaman sa health risks ng ating personnel. May mga DSWD personnel po tayo na nagpositibo na sa COVID-19, kung kaya't lalong naging limitado ang mga galaw at ang mobility ng ating mga tauhan sa kalagitnaan ng payout. Sinusubukan po natin na mapabilis ang mga proseso na ito, gaya ng pagbibigay ng dagdag na assistance at augmentation sa mga lokal na pamahalaan upang makapag-encode at makatulong sa pagpoproseso ng mga documentary requirements ng mga LGUs. Thank you very much, Yusek Pahe, sa inyo pong pagpapaliwanag. Pangatlo pong katanungan, ano ang susunod na target para matapos ang pamamahagi ng SAP? Sa kabila ng patuloy na hamon sa implementasyon ng SAP, ay sinisikap pa rin ng DSWD na mabigyan ayuda ang ating mga kababayan sa kasalukuyang buwan. Amin ang unang nabanggit na inaasahan na magkakaroon pa rin ng payouts hanggang sa kalagitnaan ng Agosto. Humihingi lang tayo ng dagdag na pag-unawa sa ating mga kababayan sa pamamahagi nitong ayuda ng SAP para sa second tranche. Nakikita natin na maaaring maapektuhan ang ating mga payouts, lalo na ngayon na nadeklara na naman MECQ sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya sa Region 3 at Region 4A. Dahil sa maaaring maging limitasyon ng ahensya ng mga financial service providers, ng mga lokal na pamahalaan at ng iba pa naming mga katulong sa pamamahagi ng SAP gawa ng health and safety at iba pang mga protocol na pinatutupad sa tuwing may MECQ. Kung kaya't patuloy po ang koordinasyon ng ating mga FS sa ating mga LGUs para maisagawa ng maayos ang ating payouts. Muli, maraming salamat, Yusek Pahe, sa inyong paliwanag. Susunod po na katanungan, paano naman po ang payouts natin sa mga MECQ areas? Ipagpapatuloy po natin, tuloy po ang pagtatrabaho ng DSWD kasama ng ating mga partners tulad ng mga financial service providers, ang Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at ang ating mga kapulisan, at patuloy na ipinatutupad ang MECQ areas habang sumusunod po sa mga health and safety protocols na naitalaga. Sa kabila ng mga panuntunang ipinatutupad dahil sa deklarasyon ng MECQ, nakikita natin na maaaring may epekto ito sa payouts ng second tranche at sa mga waitlisted families. Kaya kasalukuyan na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa ating mga financial service providers ukol sa kanilang kapasidad na magsagawa ng payouts
sa mga MECQ areas at maging sa mga lokal na pamahalaang apektado ng MECQ ukol sa magiging logistics ng pagsasagawa ng direct payouts ni kanilang mga lugar na nasasakupan. Susunod po na katanungan, Yusek, related rin po sa nakaraang tanong. May inaasahan po ba ang publiko na ayuda mula sa DSWD, lalo pa at nag-MECQ ulit ang Kalakang, Maynila? Ang DSWD ay nakahanda para magbigay ng karagdagang resource augmentation mga lokal na pamahalaan na kasalukuyang napasa ilalim ng MECQ. At sa pamamagitan ng provisions ng food and non-food items ay ipapamahagi natin o ibibigay natin sa kanila, dadagdagan natin ang kanilang mga provision upang maipamahagi naman nila sa kanilang mga nasasakupan. Tuloy pa rin naman ang mga pagpapatupad ng iba't ibang programa ng DSWD tulad ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS na tinatawag natin. At para sa mga, ito ay para sa mga gustong mag-avail ng medical at iba pang mga klaseng assistance. Gayon din, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng ating social pension para naman sa ating mga senior citizens. Maraming salamat, Yusek Pahe. Kasama din po natin sa hapon na ito ang Regional Director ng Field Office, National Capital Region, Director Vicente Tomas, upang ibahagi din niya sa atin kung ano po ang kasalukuyang ginagawa ng ating field office para sa mga beneficiaries and clients natin, lalo na po at apektado ang rehiyon sa pagpapatupad muli ng MECQ. Magandang hapon po, RD Vic. Maaari po ba naming malaman kung ano ang mga pinakahuling ulat sa mga gawain ng DSWD Field Office NCR? Magandang hapon din po, Director Irene, sa ating Yusek Pahe, at sa mga ating pong mga kababayan, lalo na po ang mga nandito sa National Capital Region. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Patungkol po sa status ng SAP sa NCR, ito ay tuloy-tuloy pa rin po. Maski meron po tayong modified, enhanced community quarantine na isinasatupad sa buong NCR. Nangyari po, maibahagi ko lang po, ay nagkaroon po tayo ng koordinasyon with the LGUs at ito po yung pagbibigay ng quarantine pass and provision of transportation assistance para po sa lahat ng mga benepisaryo papunta po sa mga payout centers. Ito po yung maibahagi ko rin yung partners natin na financial service providers. Nabanggit na rin po ni Yusek Pahe, sila po ang katuwang natin sa pagbibigay ayuda sa patungkol po sa second tranche. Ngayon po, nasa halos 84% na po ang NCR sa pagbibigay o pag-iimplementa ng Social Amelioration Program patungkol sa second tranche. Kung meron po kayong karagdagang katanungan, mangyari lang pong i-comment sa baba at ating pag-uusapan. At huwag niyo po makalimutan mag-subscribe and hit the bell button para hindi po kayo mahuli sa mga balita at updates patungkol sa second tranche ng DSWD. Bago pa lang po dito sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka po sa mga susunod kong video.